Welcome sa isa na namang episode ng Panlasang Pinoy. Gagawa tayo ng kalyos. Ito yung mga gagamitin nating ingredients. Ox stripe or tuwalya ng baka, ox feet, bacon, olive oil, salt, chickpeas, tomato sauce, ground black pepper, chorizo de Bilbao, onion, carrots, bell pepper, at whole peppercorn. Umpisa na natin ang paggawa ng kalyos. First step, kailangan natin magpakulo ng tubig dito sa isang casserole or cooking pot. Then, once na kumulo na yung tubig, ilalagay na natin yung onions. Then, yung whole peppercorn. Isusunod na din natin yung ox feet. Ito yung paa ng baka. Siguraduhin lang natin na nalinis natin mabuti bago natin ilagay dito. After natin ilagay yung paa ng baka, ilalagay naman natin yung ox stripe. Ito yung tuwalya ng baka. So, siguraduhin din natin na malinis na to bago natin lutuin. Once na nalagay na natin lahat dito, kailangan lang natin itong palambutin. So, isisimmer lang natin to hanggang sa lumambot na yung mga meat na nilagay natin. Once na lumambot na yung ox stripe tsaka yung ox feet, kailangan lang natin i-separate yon dun sa stock. Then, idadebone lang natin yung ox feet. After that, magpapainit na tayo ng olive oil dito sa isang wok or sa isang pan. Then, ilalagay na natin itong chorizo de Bilbao. Importante na ang gamit nino dito, chorizo de Bilbao, kasi ito lang yung nagpapalasa dito sa dish na to. And of course, yung bacon din. At isusunod na natin ito, yung bacon. Kailangan lang natin itong lutuin. And then once na maluto na itong ingredients na to, we'll move on to the next step. Magiging oily lang yung resulta nito, so I would suggest na magtanggal tayo ng konting oil para naman hindi masyadong mamantika itong niluluto natin. Once na luto na yung bacon tsaka itong chorizo de Bilbao, ilalagay ko na itong tomato sauce. Then, hahaluin lang natin to. After this, ilalagay na natin yung ox stripe tsaka yung ox feet na pinalambot na natin. Make sure na nahalo natin mabuti. Then, gagamitin din natin dito yung stock ng ox stripe and ox feet or yung pinagpakuluan na tubig kanina. Kuha lang tayo ng konting stock and then ihahalo natin dito. Then, papabayaan lang natin to hanggang sa kumulo. Kailangan lang natin i-simmer to sandali after boiling. Once na simmer na natin, lalagay na natin yung salt and pepper. Then, nahaluin lang natin. Next, lalagay na natin yung carrots. Then, isisimmer lang natin ito sandali. Next, ilalagay na natin yung chickpeas or yung garbanzos. And, yung bell pepper. Haluin lang natin to. And this is simmer lang natin uli ito sandali. Then after simmering, pwede na natin itong i-serve. Para sa exact measurements ng mga ingredients at iba pang mga recipes na magugustuhan ninyo, bumisita lang kayo sa panlasangpinoy.com.
After nating malipat sa isang serving dish, ito na ang ating kalyos.